Batang Quiapo, abot kamay na pangarap, Black Rider isinumbong sa MTRCB. Aminado si Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, Chairperson Lala Soto na nanunood siya ng It's Showtime. Alam naman ng lahat na kalaban ng noontime show ni na Vice Ganda, Ann Curtis at Vong Navarro ang noontime show ng tatay niyang si former senador Tito Soto. Kwento ni Chair Lala, favorite raw kasi niya ang bagong segment ng It's Showtime, na, Especially for You, kung saan ipinaglalaban ng programa ang lahat ng klase ng pagmamahalan, kabilang na ang mga relasyon ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Nakakaiyak kasi yung ibang kwento, ang pahayag ni Chair Lala ng makatsikahan ng mga officers and members ng Society of Philippine Entertainment Editors, SPEED, sa kanyang opisina sa MTRCB. Kaya naman ang sundot na tanong sa kanya, alam ba to ng kanyang tatay na si Tito Senador na isa sa mga host ng Itbulaga? Lahat naman pinapanood ko, ang matipid na tugon ni Chair Lala. Kung matatandaan, sinuspinde ng MTRCB ang It's Showtime, noong nakaraang taon matapos makatanggap ng sandamakmak na reklamo mula sa manunood tungkol sa malaswa umanong pagdila ng Aizen ni Vice at Ayon Perez on National TV. Pero ayon kay Chair Lala, wala nang masyadong reklamo sa Showtime, ngayon at in fairness, patuloy na raw nakikipagtulungan ang production ng programa sa MTRCB. Samantala, ibinalita rin ni Chair Lala na marami raw silang natatanggap na reklamo ngayon para sa GMA series na, Abot Kamay na Pangarap, ni Jillian Ward. Pero tumanggi siyang magdetalye hinggil dito. Bukod dito, nakipag-dialogue na rin daw sila sa produksyon ng Batang Quiapo, ni Coco Martin at Black Rider, ni Ruro Madrid. Normal naman yun dito sa MTRCB. Almost everyday, may mga production or show kaming pinapatawag. If not almost, it's really everyday, ani Chair Lala. Deadman na rin daw siya sa kanyang mga bashers, don't let it affect you by not, just don't read it. Parang you don't want to listen to opinions that don't matter to you. Maaapektuhan lang ako pag may sinabi na sa akin ang magulang ko, Tito Senador at Helen Gamboa. Samantala, bukod sa dalawang programa sa SMNI, ipinagbawal na rin ng nasabing ahensya ng pamahalaan simula kahapon ang pag-ere ng programang Private Convos with Doc Rica sa One News Cable Channel, dahil sa pagpapalabas nito ng episode na labag sa alituntunin ng MTRCB rating. Sa desisyon ng MTRCB noong ika-24 ng Enero, sinabi nito, ipinagbabawal ng MTRCB ang programang pantelebisyon na Private Convos with Doc Rica, ng eksportasyon, pagkopya, distribusyon, benta, upa, eksibisyon, at o pag-ere sa lahat ng platform ng media sa ilalim ng jurisdiction ng MTRCB, epektibo sa oras na naging pinal ang desisyon. Sa incident report na isinabmit ng Monitoring and Inspection Unit, MIU, kay MTRCB Chairperson noong ika-24 ng Agosto taong 2023, idiniin na ang episode ay naglalaman ng mga usapin ng mga karanasan at mga sexual na pantasya, kasama na ang paggamit ng hindi angkop na wika. Nakatanggap din umano ang board ng mga reklamo laban sa programa, na karamihan ay mula sa mga magulang. Isang notice to appear ang inilabas noong ika-28 ng Setyembre taong 2023, na nag-uutos sa mga respondent na magtestigo sa MTRCB Hearing and Adjudication Committee. Nagpadala ang mga respondent ng kanilang kinatawan at inutusan sila ng MTRCB na mag-submit ng kanilang position papers. Matapos ang masusing pagsusuri sa kaso at ng position papers, napatunayang nilabag ng programa ang probisyon ng batas, partikular sa Seksyon 3C ng Presidential Decree No. 1986, PD 1986, at Seksyon 2, Kabanata IV, kaugnay ng Seksyon 8, Kabanata V ng Implementing Rules and Regulations ng PD. Hinihiling namin sa mga content creator na maging maingat at responsable sa kanilang mga proseso ng paggawa, na kumikilala sa impluwensya ng on-screen content, sabi ng MTRCB. Sinabi rin ng board ang kahalagahan ng pagiging angkop ng medium at time slot para sa pagpapalabas, anuman ang nilalaman ng mga episode, lalo na ang mga maselang usapan tungkol sa mga karanasang sexual at ang paggamit ng hindi angkop na wika. Mr. Kasagpahir, subscribe muna yan, for more news updates.